Right, brolies, welcome back sa ating Tagalog channel. So sabi ko nga, dito sa ating Tagalog channel, kahit ano, pwede nating i-review or sabi nga nila, anything goes. Alright, so in today's video, bibigyan ko kayo ng review nitong carry-on luggage from Island Elephant. This is not a sponsored video, this is not a paid video. Binili namin to sa Shopee for about 1,300 to 1,400. Now, bakit ito yung napili namin? Bukod sa mura, meron siya mga features na pasok doon sa mga pangailangan ko. Kasi meron siya mga features na pwede sa mga electronic devices or easy access yung mga electronic devices na pwede nyo ilagay dito. Mamaya explain ko sa inyo kung bakit. Pero bago natin tignan yung loob niya, tignan muna natin yung kabuuang panglabas na kanyuan niya. Alright? So here, as you can tell, ang meron ako is yung silver variant. Pero tingin ko may mga iba pa tong colors. And as you can tell, meron tayo ditong patterned design sa harapan. And then on this side, kung makikita nyo, meron tayo ditong USB port. USB Type A port. Kasi pwede nyong buksan to. Pwede kayo maglagay ng power bank dito para makapag-charge kayo ng devices nyo outside. Mamaya papakita ko sa inyo itong compartment na ito. Easy access to para sa mga electronic devices, sabi ko nga kanina. And then here on this side, meron tayong lock, tapos yung ating handle. And then dito sa likod, meron tayong bottle or cup holder. Kasya yung 14 ounce na tumbler dito, as you can tell. So pwede kayong maglagay ng kape, mga soft drinks pag nasa airport kayo. Meron kayong patungan, hindi na kayo kailangan maghanap ng patungan, okay? Tapos, meron tayo ditong retractable handle, of course, kung saan pwede nyo rin isabit yung mga backpacks nyo in other bags nyo. Tapos, dito sa side na to, meron tayong tatlong feet or base. And then, yung dalawa dyan, meron ding hook para sa mga gamit na pwede mo rin gamitin para sa yung tumbler and sa mga small bags, mga plastic bags, and other accessories for easy access nga. Halimbawa, nakaupo ka na sa isang tabi sa airport, pwede kang magsabit ng mga gamit dito, pwede kang magsabit dito sa handle, pwede kang magsabit dito sa cup holder mo. So, maraming options for easy access habang nakatambay ka lang, naghihintay, or nagtatrabaho. So, mabalik tayo dito sa harap, ma-open mo ito. So, this is the top compartment. Pwede kang maglagay ng laptop dito sa loob. Tapos, yung iba po bang mga electronic devices, papakita ko sa inyo later. But before that, makikita nyo rito na yung zipper natin, meron tayong steel wire na pwede mong gamitin as an extra security. Pwede mo siyang i-hook dito sa iyong zipper para sa main compartment bago mo siya ipasok sa lock. So, halimbawa, pag-board ka na, di mo na kailangan yung mga gamit mo, you don't need the easy access, pwede mo nang gawin to para hindi basta-basta mo open yung luggage mo. May opening pero hindi na nila makukuha yung mga gamit mo as easy as they would pag hindi mo ginawa itong setup na ito. Okay? So, yun. With that said, tara, flip ko na to para mapakita ko na sa inyo yung iba pang compartment sa loob. By the way, yung gulong niya, super smooth. Kung makikita nyo. So far, walang issue. Skeptical ako sa una ng quality niya dahil sa price niya. Pero I guess, we'll just have to find that out kung gaano katibay itong luggage na to once nagamit na namin sa aming mga travels. Pero for the price, para sa akin, okay na to. Especially for domestic travel lang, no? And especially na gagamitin ko to as carry-on. So, hindi ko siya iti-check-in. Mas maalagaan ko siya kasi ako mismo yung mag-handle sa kanya. Hindi siya itatapon-tapon sa loob ng eroplano or sa loob ng, ng check-in compartment ng eroplano. So, I think, tatagal naman siya as long as maingat kayo gumamit. So, yeah, with that said, tara, flip na natin para makita nyo na yung loob. Alright, so, unahin nating tignan itong easy access compartment dito. Para sa mga cellphone, tablets, power banks, and all that. Okay? Tapos meron siyang dalawang strap dito to protect it from opening fully. Okay? So meron tayong pocket here with a mesh cover para nga sa power bank mo, cellphone mo, cables, chargers, adapters, and what have you. Pwede ka rin maglagay ng passport and other quick or easy to access na electronic devices. Ito nga pala yung cable para sa power bank. Okay. Tapos, yun nga, pwede mo siyang, i-secure with this strap para sa dalawang side. And then here, pwede ka maglagay ng laptop dito sa compartment na ito. Kasya dito yung MacBook 14-inch
and maybe bigger. Tapos dito sa kabilang side, pwede kang maglagay ng smaller backpacks. Kung may camera bag ka, pwede mo dyan ilagay para madali mo rin malabas yung mga gamit mo. So, without even opening the entire luggage. Okay, so sarado na natin, and let's open this up fully para makita nyo na yung capacity niya and other features sa loob. Okay? Alright. So we do have 2 compartments. Obviously, dito sa side na to, yung ating main compartment o yung pinakamalaki niya. So, pwede mo lagi dito yung mga malalaki mong damit, malalaking gamit. And of course, meron tayong zipper para may division. Pwede ka maglagay ng mga maduduming damit dito, tsinelas, sapatos, para nakahiwalay siya sa malilinis mong damit or mga malilinis na gamit. And then, here on this side, meron tayong mesh pocket dito sa outer para sa mga gamit na gusto mong madaling makita, ma-recognize mo agad, and madaling makuha. Okay, maybe medicines, mga toiletries, and others. Tapos, meron tayong bigger compartment dito. So, accessible pa rin yung mga electronic devices mo dun sa top compartment, mesh. Tapos, pwede ka maglagay pa rito ng mga gamit, mas malaking gamit. Tapos, meron din siyang zipper dito to access yung pinaka-ilalim niya. Pwede ka, again, maglagay ng mga maduduming gamit. So, ayun lang. Wala siyang cushion. Kung makikita nyo, talagang lang siya. Yung fabric lang niya, cover niya. Wala siyang foam or what have you. So, kailangan nyo pa rin i-mind kung ano yung mga ilalagay nyong gamit. Pero semi-hard case naman siya. Okay. Yan. So, sabi ko nga yung durability, malalaman natin sa future pag nagamit na nga namin. Pero sabi ko nga, since this is going to be a carry-on luggage, hindi naman siya i-check-in. Hindi naman ako masyadong mag-worry kung ibabardagol nila to kasi ako mismo yung mag-handle. I don't think I'll have to worry about that. As long as maingat naman ako sa gamit nito. Okay? Alright, so for the price of 1,300 to 1,400, marirecommend ko to sa mga naghahanap ng affordable carry-on luggage na work on the go, yung gumagamit ng laptop, electronic devices, and all that. Again, for carry-on luggage lang. Pwede rin siguro kung check-in, kung tingin nyo kaya naman ng durability nito, pero para sa akin, prefer ko, mas okay to para sa mga carry-on lang, or yung dadali nyo sa loob ng aeroplano mismo, na kayo yung mag-handle. Okay? Pero, if you're a frequent traveler, overseas yung mga pinupuntahan nyo, and priority nyo, of course, yung quality, syempre you'll go with a more expensive option, di ba? Yung mas durable pa and all that. Pero for domestic travels, mga quick travels lang, working on the go, or even kung dyan lang kayo sa tabi-tabi, para sa price niya na less than 2,000 pesos, I think magandang option na rin ito. So yun lang guys, thank you for watching. Sabi ko nga sa inyo dito sa Tagalog channel natin, anything goes. In fact, sa susunod na video natin, I'm going to review this handheld electric fan. This is from GD Tech. Hindi rin to sponsored, hindi rin to paid. Ako mismo bumili nito for about 600 plus pesos. So, murang-mura lang siya. Ang kakaiba naman dito, compared dun sa mga na-review ko ng handheld fan, is that meron siyang part na ito na lumalamig, na pwede mo idikit sa balat mo pag talagang sobrang init na. Pero bago ko to gawa ng video, antayin ko muna yung in-order ko pang isang fan from Simplus, kasi same lang din siya ng technology, may lumalamig din dito, and gusto ko i-compare side by side para isang video na lang. Yun naman is around 800 to 900 Philippine pesos. So, less than 1,000 lang sila pareho, and malalaman nyo kung anong mas okay bilhin. Okay? So again, anything goes in this Tagalog channel, so make sure to subscribe if you're into that. So, thank you very much guys for watching. By the way, I'm filming this on my iPhone 15 Pro Max, and yung microphone is the DJI Mic Mini, kasi gusto kong itry na, alam mo yun, hindi masyadong particular sa camera. Kung anong available dyan, yun ang gamitin natin para sa Tagalog channel natin. So that hindi ako tamarin gumawa ng content para sa inyo guys. So thank you for watching. Yun lang, share ko lang. See you on the next one. Have a great day guys. You're awesome.